Panalangin upang tulungan ng Diyos. Ang katahan ni David, ang mga salungat at laban sa akin, O Yahweh, sila ay iyong ang digmain. Ang iyong kalasag at sandatang laan, kunin mo at ako po ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat, at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, O Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin, ay iyong igupo at iyong hiyain. At ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin. Gawing parang ipa na tangay ng hangin, habang tinutugis ng sinugong anghel. Hanggang magdilim dumulas ang landas, ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim, na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam sila'y mawawasak, sila'y mahuhulog sa sariling bitag. Sa hinukay nilang balon sila'y lalagpak. Dahilan kay Yahweh ako'y magagalak, sa habag sa akin ako'y iniligtas. Buhat sa puso ko'y aking ihahayag, tunay ikaw Yahweh ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas, ang mga mahihina't taong mahihirap, nang sa nang-aapi sila'y ililigtas. Ang mga masamay nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo. Sa pagkakasalang walang malay ako. 12. Sa gawang mabuti, ganti ay masama. Nag-aabang sa akin at nagbabanta. Kapag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno, at nananalangin na yuko ang ulo. Para bang ang aking idinadalangin ay isang kapatid na mahal sa akin. Lumalakad ako na ang pakiramdam, wari inulila ng ina kong mahal. Nagagalak sila kapag ako'y may dusa, sa aking paligid nagtatawanan pa. Binubugbog ako ng di kakilala, halos walang tigil na pagpaparusa. Natutuwa silang ako'y maghinagpis, sa galit sa akin, ngipin nagngangalit. Hanggang kailan pa kaya, O Yahweh, maghihintay ako sa mahal mong tulong? Iligtas mo ako sa ganid na leon, sa paglusob nila't mga pagdaluhong. At sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw, O Yahweh, pasasalamatan. Pupurihin kita sa harap ng bayan. 19. Huwag mong tutulutang ang mga kaaway magtawanan sa aking mga kabiguan. Gayon din ang may puot ng walang dahilan. Magalak sa aking mga kalumbayan. Sila kung magwika'y totoong mabagsik, kasinungalingan ang bigkas ng bibig, at ang ginigipit taong matahimik. Ang paratang nila na isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namasdan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang nakababatid, kaya Panginoon, huwag kang manahimik, ako'y huwag mong iiwan sa paghihinagpis. Ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol, iyong ipaglaban ako, Panginoon. O Yahweh, aking Diyos, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong ipahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Huwag mong pabayaang mag-usap-usapan at sabihing, abay, gusto naming ganyan. Huwag mong itutulot na sabihin nilang, siya'y nagapi namin sa labanan. Silang nagagalak sa paghihirap ko, lubos mong gapiit, bayaang malito. Silang nagpapanggap namang mas mabuti, hiyain mo sila't siraan ng puri. Ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila, sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Last verse, 28. Aking ihahayag ang iyong katuwiran, sa buong maghapon ay papupurihan. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita sa awit 35. Papuri po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, na ikaw po ang siyang magbukas ng aming spiritual ear, spiritual mind, spiritual heart, Panginoon, na ito po'y maunawaan ng bawat isa, Lord God, at maisabuhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ikaw ang siyang bahalang manguna po, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe sa buhay po ni Pastora Ami.
Ikaw ang siyang maghahayag, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang kanyang mga labi, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy po na manguna, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan. So sige po, diretso na po ikaw, Pastora Ami, at baka busy po si Nanay Andrea. Amen po. Salamat. Yan, si Sister Andrea po ay yan, may another ministry, apostolic ministry. Kaya po, ayan, maraming gampanin. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Ano po, panibagong araw, buhay, kalakasan, at katatagan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Sa lahat, tayo po ay payapa. Ano po, walang struggle, in spite na mayroong mga ginagawa, in spite ng mga nagaganap, but still yung God of peace na kung saan ang nasa atin ay sumasa atin ay lagi po nating i-acknowledge. Ano po, ayan, ako po ay nasa kwarto. Lahat po saan sulok ng bahay po ako napapatin. Pag po wala pang pasok, ay andito po mga kasama ko sa bahay. Ng mga bata ay andito po. Kaya ako yung naghahanap ng pwesto na kung saan ay akin po pwestuhan pag ganitong nasa presence ni Lord. At kaya po ito bago ko gawin, no? Physically, nililinis, no? Sasanctify. Kasabay ng patuloy na spiritual na pagsasanctify. Although alam naman natin na pag tayo nananalangin, pagising pa lang na umaga, andun na yung welcome ng Holy Spirit at pagsasanctify sa lahat ng sulok ng bahay natin. Ano po, ginagawa po ba natin yan? Kasi ako po yung minsan pagbaba, sa taas pa lamang sa attic, pagbaba pa lang habang my Lord, salamat sa presensya mo, salamat sa iyong paglilinis, ano po, kasabay ng patuloy na pag-asang luto na yung ating banal na Spirit, kasama po natin lagi. Yan. Sa mapagpalang araw po muli at salamat po sa panalangin at sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon Sis Annalyn. Purihin po ating Panginoon at tayo po magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Ano po? Alam niyo po, ito namang aklat ng mga awit, chapter 35. Ano po? Ito po naman ay kung saan, ay kung paano natin napagnilayan po yung 34 na kung saan ay si Haring David ay naging pretended to be insane. Ano na kung saan ay nagpretend po siya na kung sa ginawa niya yung sulat na yun, itong awit ng 34, para po siya ay nagpretend siya na baliw para hindi po siya hulihin ng mga hari no kaaway niya nung panahon yun. Ano po? At dito naman sa aklat, makikita po natin mga kapatid, ano po, ngayon ko lang po talaga tunay na lagi may itinuturo sa atin ating Panginoon. Sabi ko nga po, hindi sa pagmamalaki, at hindi sa pagmamagaling at patuloy nagpapakumbaba sa ilang beses kong pagbabasa ng buong aklat. Ano po, dito habang tayo po ay nag-aaral at nagme-meditate ng kanyang salita, patuloy din ako itinuturuan ng ating Panginoon. Dito naman sa aklat ng 35 na ito ng ating aklat ng mga awit, dito naman po ay sa pagkakataon na si Haring David sa lahat ng aspeto ng buhay niya, siya gumagawa talaga ng kumbaga istorya or kasaysayan sa kanyang panunungkulan at ginagawa sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng mga awitin o mga tula na gaya ng ating pinagninilayan ngayon. Sa lahat ng sitwasyon po niya ng buhay niya, meron po siyang ginagawa. Ano po? At ito naman, sa aklat na ito ng 35, aklat ng awit ng 35, ito naman ipanalangin sa ating Panginoon para tulungan siya na kung saan kung saan ay ibig lumaban sa kanya. Yung kung saan ay yung nagtatry na kung saan ay yung mga kung saan ay gusto siyang gapiin na wala namang kadahi-dahilan. Ano po, kumbaga sabihin natin, yung kaaway ay talagang kumikilos sa kanya beyond his knowledge. Para nga po, kasi alam na po natin na bata pa siya, ay anointed na siya, pinanuhan na siya, nilangisan na siya para po maging hari sa susunod na panahon. At yun, simula nung siya mag-anoint, i-anoint na langis ni Samuel, ay andun nga po na marami na po siyang struggle. At sa pagkakataong ito, ay ito po yung kung saan ay siya ay asking a prayer to God for help against those who are trying to inflict injury for no reason. Yung mahanap sa kanya po ay gapiin sa panahon, awayin o patayin sa wala namang kadahi-dahilan, malalim na dahilan. Ano, sabi nga po dito sa ating pong pag-aaral, ano po, pag ang kaaway po natin, ano po, ang iba kundi ang diablo, at ginagamit ang mga tao sa ating kapaligiran, ano po, ay andyan nga po na kung saan ay, sabi nga po dito, when our enemies are unjust and lie about us po, pag ang ating kaaway talagang makikita po natin na hindi makatarong at talagang nagsisinungaling, binibigyan ng kasinungalingan, mga panay kasinungalingan ang paratang sa atin, sabi nga po na kung sa kabila ng ating pagpapakita ng kabutihan sa kanila at yun po ay normal nating nararanasan, ay pero ang sabi nga po dito ay sa ating pag-aaral ay patuloy tayong tumawag sa ating Panginoon na kung saan ay siya po yung
dakilang Diyos natin. He is a just God. Ano po? Sabi nga po dito, when our enemies are unjust and lie about us, even when do good to them, tayo sa kabila ng tayo po ay hindi gumagawa ng mabuti sa kanila kasi po kung titingnan po natin yung verse 11 and 12, dito lang po muna nakikita. Ang mga masasamay nagpapatutuo at nagpaparatang ng hindi totoo sa pagkakasarang walang malay ako. Di ba? Meron tayong ganun. Wala tayong kamalay-malay din. Naranasan natin at the back, at our back, meron palang naninira, meron pala na kung sa inakasahan tayo, na kung sa parang ganito din po naranasan ni Haring David. Sa gawang mabuti, ganti ay masama. Kung nagdaramdam ako, di kawasa. So dito po, makita nga po natin na kung saan wala siyang ginawa, kundi sa Panginoon po tayo, tunay na lalapit lamang sa panahon kung naranasan natin ito. Kaya nga po, sa mga pagkakataong ganoon ay tayo po ay na kung saan ay parang uulan sa aming kapaligiran. Na kung saan ay walang iba tayong lalapitan, kundi ang unang-una ay ating Panginoon, pangalawa ang tao na nasa ating nakakahalubilo. Sabi nga po dito, posible daw na itong sulat na aklat ng mga awit 35 ay sinulat ni David o ni Haring David when he was being hunted by Saul. Nung siya ay hinahanap para patayin ni Haring Saul, at yun po makikita po natin sa aklat ng unang Samuel chapter 24. Kaya po ito, siguro yung mga karanasan niyo, sa lahat ng karanasan niya, lagi siyang gumagawa ng panalangin, ng pagpupuri, sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Kasi kung atin nga pong tinatalakay ang aklat ng mga awit, ay lagi siya po, minsan ay lagi madalas siya yung sumulat. Kaya nga po ito sa ating pagninilay, sabi nga po dito, ito yung dito naman sa atin pong pag-aaral na ito sa chapter 35, ito yung isang bagay na kung saan ay para po bagang meron siyang curses na panalangin. Sabi nga po dito, that calls upon God to deal with enemies. Ito nakikipag-usap siya ating Panginoon para po sa kanyang mga kaaway. Dito nga po, sabi nga po ay, ito pong awit na ito ng chapter 34, ay nagpapakita na kung saan ay meron pong mga salita na kung sa bawat verse na ating natitina ay may yung harsh ba o yung po bagang merong matatalim na parang, Lord, ikaw nga po bahala sa kanila. Ikaw nga po ang Diyos na kung saan ako sa kagaya nga po na kung saan ay kung nga po kung saan mo kung saan humihingi siya ng tulong sa mga, sabi nga po din dito, di ba, sa verse 1, ang mga salungat at laban sa akin, Panginoon, sila ay iyong kalabanin. Ang iyong baluti at sandatang laan kunin mo at ako ay iyong tulungan. Ayan, di ba, si David ay ang talagang sa kanyang mga kaaway, siya yung iniaangkla niya sa ating Panginoon. Hindi siya nagre-revenge sa kaaway niya, kundi mismo sa Diyos na ipinasabi. So dapat ganoon din po tayo, na lagi si Lord ang ating magiging tagapagtanggol. Si Lord ang ating ang paglalaanan natin ng oras at panahon para hilingin mo kung saan ay gusto nating maganap. May pagkakataon po dito sa sulat sa anong ito na kung saan ay sa sulat na ito na sa 28 verses na kung saan ay talagang sa doon nga meron siyang kung saan ay pananalita na kung saan ay parang gusto niya sumpain ng kanyang mga kaaway. Pero dapat makita po natin dito, sabi nga po, this psalm, ito pong aklat ng mga awit, sabi nga po dito sa 35, sound extremely harsh, but we must remember, meron po pagkakataon na talagang mabibigat, pero dapat daw maunawaan natin, unang-una, dapat daw maalala natin, unang-una, David could not understand why he was forced to flee from men. Hindi sa pagkakataong ito ay meron po pagkakataon na si David ay hindi niya maunawaan bakit nga po baga siya ay hinahunting para patayin. At ito nga po ay si Haring Saul. Wala naman, alam naman natin sa kasaysayan dahil sa ating pag-aaral sa aklat ng una sa mga ng Samuel, ay talagang wala naman siyang kasalanan. Kumbagay, nakasiguro nananaig lang po kay Saul ang panahon yung inggit o dahil nga po siya ay naaalipin ng masamang espiritu, kaya yung si David, ayan, gusto niya lagi hinahabol niya para patayin. Kaya dito, David could not understand why he was forced to flee from men who are unjustly seeking to kill him. Yun nga po. And then, sabi nga po dito, he was God-anointed king. Alam natin na siya po ay inilangisan, bata pa siya, mga 17 years old na langisan ni Samuel para maging hari sa mga susunod na henerasyon. At dito po, makita po natin, kumbaga na dito, God-anointed king over a nation called to annihilate the evil people of the land. Kaya nga po siya nilangay sa anong panahon yun ay para siya yung gamitin ng ating Panginoon sa ng panahon na kung sa igagapiin niya ang kaaway ng ating Panginoon. So kaya nga po, sabi nga po,
Hindi nga po kasi siya yung pinagawa ng templo ng ating Panginoon dahil sa kanyang mga kamay, sa binigay sa kanya ating marami po siyang buhay na kinitil. Ano po, at yun naman po ay sa kalooban ng ating Panginoon dahil sa yun po ay kaaway ng ating Panginoon. Ano, pangalawa, sabi nga po dito po ay tumatawag si David ng hustisya, ng buong yung sincere niyang hiningi sa ating Panginoon, yung panghingi niya ng hustisya sa kanyang kalalagayan ng panahon yun. Sabi nga po it was not covered for his own ng Annalisa. Pakimute po. Thank you. Yan po. Yan. Sabi nga po dito, sa pangalawa, sabi nga po, David called for justice for both sincere and it was not covered for his own personal vengeance. He truly wanted to seek God's perfect ideal for his nation. So, walang nais dito si David dahil ano nga po, dahil inanay nga po siya ng langis nung habang siya bata pa at alam niya na siya magiging hari sa susunod na henerasyon, kaya andun yung kanyang patuloy na gusto niya na kung saan laging hanapin ang Panginoon sa kung saan ay para po sa kanyang bansa, sa bansang Israel na kung saan siya yung gagamitin ng ating Panginoon. Sabi nga po, yung hanapin lagi, seek the face of God. Tayo po ganun lagi para itinuturo sa atin. Gaya nga po yung sinabi ni Ma'am Andrea kanina, yung pang sa devotion po natin, sa umaga pa lang, hinahanap na natin ang mukha ng ating Panginoon para po siya ay ating makita at marinig ang tinig. Dalawang salita din po ang aking na bigay sa aking mensahe ng ating Panginoon kaninang umaga habang ako'y nagme-meditate na kung saan ay sa pagkakataon na kung saan ay si Lord po ang tunay na sinasabi. Lord, magbigay po, pag-umpisa pa lamang na ay pagpupuri. Lord, gusto ko magbigay ka po sa akin ng mensahe na kung saan ay tataglayin ko ngayong araw na ito. At ang pinakita sa akin ng ating Panginoon dito ay sabi nga po niya Diyos sa Ephesians chapter 6 verse 5. Sabi po dito, ang mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa at ang buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. So ayun po, paalala po yun sa akin na kung sa isang umaaraw na ito, tayo po yung mga alipin ng ating Panginoon, sundin ang inyong Panginoon. At dito din po sa atin, meron din po kagaya po sa atin, sa ating iglesia, bagamat po tayo po ay nabibilang sa isang kagaya po sa isang kongregasyon, nabubuo po kami isang division na a-under din po ng isang distrito. So sa isang division, binubuo po yun ng mga local church na 7, 8 hanggang gano'n. O yung iba, mas madami, nagiging 9. At yun po ay isang division na kung saan nag-a-undergo ng isang distrito. At yung po district namin, meron po kami na kung saan may mga, pag nag-atas ang national po namin, mula sa Manila, ibababa sa district, ibababa sa division to local church. May mga gawain po kami na kung sa pang iglesia, gaya nga po yung panalanginan. Every Friday, meron po kami online prayer na sa buong district. Sa kalooban ng ating Panginoon, ako po coordinator ng aming Department of Prayer. Bigyan lang isang coordinator, kailangan po namin ako sa every Friday, kukunin mo yung mga attendance ng iyong division para isubmit sa aming pong distrito. Marami pong gawain. Meron kami sa loob ng isang taon, meron kaming 2 malalaking gawain. Isang prayer rally at isang prayer and fasting. Ngayon pong June 14, meron po kami nakahanda na kung saan ay prayer rally. May program po yun, isang panalanginan, may nakikinig ng salita. So, ganito, yung po bagang tayo nagpapa-under sa kung sino yung nakakasakop sa atin. So ito po yung pagpapakita, sabi nga po dito na mga alipin, sundan ninyo yung mga Panginoon sa lupa, sa buong galang. So ako po sa aming division, so far ako aking patitingnan, ako lang po yung pinakang maedad. At yung aming po superintendent ay parang ang aking pong edad sa kanya ay isang dekada. Parang 10 years, more than 10 years. Pero nagsasubmit po ako sa kanya. Dahil po ay bigay ng Panginoon para magpasakop tayo. Kahit po ako may edad na, nagpapasakop po ako. Pastora, gagawin mo ito, ganyan-ganyan, kung anong atas mula sa Pero yun din naman, pag ako naman po ay sa pagiging coordinator ng prayer meeting, meron naman po kami face-to-face sa mga division namin once a month. Gagawin ko yung programa, magtitipon-tipon kami, mag-aayuno kami, at doon po ay yung programa gagawin ko, yun sinusunod naman nila. Kung saan ko anong programa o ganito ating programa, ikaw mag-exhort, ikaw ang magpapanalangin sa ganung bagay. So, andun yung God of order na ayos po natin. So, yung submission na sinasabi nga po dito, at yun nga po, dito si Haring David, makita po natin na kung saan ay, andun na kung saan ay paluwagin niyang sinisik na hanap, nagpapasubmit sa ating Panginoon.
At yun po isang bagay na ahemplo din po sa atin. Ano po? Dito po sa ating platform, meron din po tayong tagapanguna, meron po din po tayong gumagawa ng program, meron po tayong tagapanalangin. Kita po natin yung program natin at tayo po isasubmit kung ano yung nakasulat sa program. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng kapayapaan, banal siya, at Diyos ng kaayusan. Ano po? So, yung submission po and respect to each other, ano po, isang bagay na sabi nga po dito, na tayo po gaya ni Haring David, na kung saan ay he wanted to seek that perfect ideal for his nation. So, magkakaroon ng kaayusan na isang bagay kung tayo po ay lagi na kung sa hinahanap natin ng ating Panginoon, sinusunod yung kanyang mga agenda, hindi yung ating sariling agenda. Ano po? Sabi nga po dito, pangatlo, David did not say that he would take revenge. Hindi yan sinasabi dito na siya po, gusto kabuuan po ito ng ating pag-aaral ng 35. Ano po? Ito po ay sa ating po hanggang verse 26, 28, na kung sa mga nakita po natin dito ay gusto niya na lagi hinahanap ang ating Panginoon, kung saan gusto din niya na kung saan ay gusto niya sinasaliksik, hinihingi lagi, sinisik lagi ang face ng ating Panginoon sa bawat oras. Lagi niya kinoconfide sa Panginoon, laman ng puso at isipan niya. Itinuturo po ito sa atin. At sabi nga po dito, David did not say that he would take revenge, but he gave the matter to God. Hindi po siya para maghiganti doon sa mga tao na kung saan kaagad doon sa kanya kung patayin siya, kundi ibinibigay niya sa Panginoon. Iniaangkla niya sa ating Panginoon yung mga bagay na gusto niya. Gaya po na kung saan sa mga pagpalalo po natin, laging unahin po natin ang ating Panginoon na kung saan kukonsultahan natin. Gaya po halimbawa na ating kapatid na si Andrea. Sabi nga po niya, may plano sila mag-asawa, tara doon naman nirahan sa lugar ng Bataan. Iiwan niya yung kanilang, kumbaga, ay kanilang sabi natin makasabi na niisip yung comfort zone nila. Kaya sililipat. Pero alam ko po na kinukonsulta sa ating Panginoon. At yung po, pag yung panalo sa pamagitan ng panalangin, at kung magkaroon ng kaganapan, yun ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya every now and then, kagaya ni Haring David, lagi po siya na kung saan ay nagkukonsulta sa ating Panginoon. David did not say that he would take revenge. Sabi nga po dito, hindi po siya para paghigantihan yung umakapit sa kanya, but ibinalakonsulta lagi niya ito sa ating Panginoon. He did all the matter to our God beforehand. Po, lagi niya itinakonsulta ang lahat ng mga. These are the merely his suggestion. Kung lagi yung kanyang suggestion, yung kanyang mga balakin, ay andun nga po. At dito nga po, sa kanyang aklat na ito ng mga awit, makita po natin ang chapter 35, ay andun nga po na kung saan ay ibig sabihin nagmo-motivate para sa isa to take a strong stand against sin and evil. Dito po pinakikita na magkaroon po tayo na kung saan, kung paano nga po pinakikita dito ni Haring David na kung saan isa maraming nagpe-persecute sa kanya. Maraming evil lang mag-aligid sa kanya. Pero dito po pinakita na he take a strong stand against sin and evil. Ano po, pinakikita po dito na kung saan ay ayaw niya at talagang hindi niya pinaninindigan at hindi siya umaayaw sa mga makasalanan at sa mga maling gawa. Kaya yung kinukonsulta niya sa ating Panginoon. Ano po? Ayun po, napapakita din po dito, cruelty o yung kasamaan ay inaalis for some people experience but it is daily reality to others. Totoo po ito. Lahat na nagaganap sa atin sa pang-araw-araw na buhay ay nagaganap sa atin sa pansamantalang mundo natin. Dahil andun nga po na kung saan ay talagang dahil yung po ay parte ng buhay natin sa paninirahan natin dito, yung mga kasamaan ay andun nga po nagaganap sa bawat buhay po natin. But somehow, sabi nga po dito, nangako po ang ating Panginoon na siya yung tutulong at siya yung magpe-persecute at magbibigay ng hustisya sa mga makasalanan. Kaya yun po yung ating kung saan ay kaibahan natin. Dahil alam natin na mayroon tayong tagapagtanggol. Andun nga po na tayo ay hindi tayo take ang revenge, kundi sa Lord po natin ipagkakatiwala ang lahat ng bagay. Ano po? Sabi nga po dito sa panalangin ito ni Haring David, at andun nga po na kung saan na ganun din po sa atin, na lagi tayo na kung saan iniaangkla natin ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. Sabi nga po, sa panahon ng pagbalik ng ating Panginoon, the wicked will be punished. Ano po? Kaya nga po, sabi nga po, naalala ko lang po yung ating isa sa mga pinag-aralan natin sa ating isang platform na kung saan yung bakit ang magsasaka ay nagtanim ng ng trigo at saka pagpapatubo niya ay meron tumubo din ng mga damo na kung sa isabay na
kung saan ay sila'y tububo. Ngunit ang tinubo ng isang magsasaka, ang tinanim ng isang magsasaka ay mabuting bunhi, pero habang lumalaki po yung binhi, ay meron nga pong tumutubo rin ng mga damo. Sabi nga po doon sa talinhagang yun ay kung saan ay sabi nung may-ari ay gumagawa doon sa palay, tubunutin na po ba namin yung mga damong ito? Sabi nung may-ari, huwag hayaan mo silang tumubo. At yun po, nagsumasagisag po na between the believers and unbelievers. So tayo po yun. Tayo'y kahalubilo ng mga unbelievers sa panahon ito at sa mananampalataya kagaya natin. Pero ang sabi nga po, hindi mo nabubunutin, hinahayaan ng ating Panginoon naman sila'y makahalubilo po natin upang sa gayon at the end of kung saan sa huling mga panahon, makikita niya kung sino itatapon sa apoy. Diba? Sabi nga po dito, when Christ return, the wicked will be punished. Kaya nga po, kung sino yung kahalubilo natin, kung sa'y kagaya nga po natin, pinagbabahagi natin ng mabuting balita at nagiging matigas sa kanilang ulo. Ayaw nilang makinig, pero tayo ginagawa natin ang ating tungkulin. So, nasa ating Panginoon na yun. Ginawa na natin yung ating ginagawa na kung saan ay tawagin sila, pagiging ng salita ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon. But somehow talaga po mayroong mga wicked, mayroong mga stubborn spirit, may mga mga bingi, mga bulag, ang mga espiritu na hindi ayaw nilang makita, bingi sila sa salita ng ating Panginoon. Ano po? So, yun po ay parte ng ating buhay. Kaya nga po tayo, halubilo po tayo mga pananampalataya, may mga unbelievers, pero tayo patuloy na binubuhay ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating sampati ng salita ng ating Panginoon ay kung ano ibinibigay sa mga mananampalataya ay hindi ay pareho lang. Patuloy na kung saan ay binibigay ng ating Panginoon. Pinauulan, sabi nga po, at pinaiinit ng Panginoon sa mga tao na kung saan mananampalataya at hindi. Pero sa bandang huli, alam natin na kung saan, sino nga po ba yung tunay na kung saan ay tumatawag ng tapat sa ating Panginoon na gagantimpalaan niya. So, dito po, sabi po sa verse 13, pag sila may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno, ako'y humihibik na yuko ang ulo. Ayan, dito makita po natin na andun yung kalungkutan sa panalangin ito ni David na kung saan ay para bagang meron siya din pong panalangin na hindi natutugunan. Meron po dyan, kagaya din po natin, may mga prayer tayo na hindi agad tinutugon. Pero ang sabi nga po dito, when our deliverance o yung ating hinihingi ay delayed, hindi ka agad natutugunan ng ating Panginoon, it is easy to assume that God hasn't answered our prayer. Totoo po ito, naranasan ako, bakit kaya si Lord hindi pa tinutugon yung aking panalangin? Bakit kaya ganun patayin, bakit natin? Pero alalahanin po natin, ang sabi nga, God hear every prayer. Bawat panalangin daw po natin ay tinutunghayan ng ating Panginoon, but He had answered according to His wisdom. Tumutugon siya ayon sa kanyang panukala at kamalayan. Kaya nga po, kung makikita po natin, may mga pagkakataon nga po ng kung saan italay mayroon tayong hinihingi. Alam naman natin, parang tama sa ating sarili, pero bakit ang nadi-delay? Bakit parang hindi tinutugon ng ating Panginoon? Dito po papasok mga kapatid yung sinabi sa Isaiah 55:9 po ba yun? Na yung kapamaraan ng ating Panginoon ibabasa at kapamaraan natin at yung kaisipan ng ating Panginoon ay iba sa kaisipan po natin. Kaya nga po habang tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, binibigdang tayo ng wisdom. Sabi nga po dito, God hear our prayer, but He answer according to His wisdom. Don't let the absence of immediate answer cause you to doubt the resentment. Huwag daw po maging dahilan yung delay ng pagsugon sa ating Panginoon ng ating hinihingi ay magkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa Kanya. Bagkos, sabi nga po, let it be an indication of weekend. Ito maging dahilan para lumalim tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Sa panahon na tayo po ay parang, sabi natin, Lord, parang hindi mo naririnig, parang bingit ka ngayon sa panalangin ko ito. Pero ang sabi nga po, iba mga kapamaraan ng ating Panginoon, kaysa sa ating kapamaraanan, iba yung kanyang kaisipan, kaysa sa ating kaisipan. Kaya pag nangyayari po yun, na kung saan ay parang absent, walang katugunan ng panalangin natin, hayaan daw po natin na dalong lumalim ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Po? So yun po ang ating dapat makita. Kasi nga po, sa gawa, ito po ba ating sa pag-aaral, na kung saan ay sa pakikipagniig ni David dito, na sabi nga po siya namamagitan, pag sila may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramitok sa taga-ayuno, ako luminibig na kuno ang ulo, para bang ang aking dinadalaan isang kapatid na mahal sa akin, lumalakad ako ng pakiram na wari, inulila ng ina kong mahal. Ibig sabihin,
andun nga po na kung say parang hindi natutugunan yung kanyang paghili sa kabila ng kanyang pagsusumamo. Ano po, ito po sinabi ni Haring David at gayon din po sa atin. Mga nadidelay yung ating hinihingi sa kanya. Alalahanin po natin mga kapatid, alam ng Panginoon na lahat ng bagay at siya sa lahat ng aspeto ng buhay natin, siya ang nakakaalam. Kaya ang sa atin po, ang pagsunod lamang ang ating at pananalig sa Kanya ang dapat maganap sa buhay po natin. Ano po? Sa 21 and 23 verse, ang paratang nila ay sinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namamasdan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang nakakbabatid, kaya Panginoon, huwag kang manahimik. Huwag mong iiwan ako sa hinagpis. Ikaw ay gumisig, ako ipagtanggol. Iyong ipaglaban, ako, Panginoon. Ayan. Dito po makita po natin, David cried out to God to defend him when people wrongly accused him. Andun nga po yung panawagan ni ni David sa ating Panginoon. Kung paano siya po ay isang taong nakapaligid sa kanya, ina-accuse siya, pinaparatangan. Ano po, andun meron kasi na kung saan inggit, selo sa kanya, sa kansiluro, at yun nga po si Haring Saul, dahil si Haring Saul noon, siya yung naging higpit din kalaban niya nung panahon yun, na kung saan ibig siyang patayin. Pero, andun nga po, na kung saan siya kay Lord po siya nagmingi ng defend. Ano, sabi nga po, David cried out to God to defend you when people wrongly accuse him. Sabi nga po, if you are unjustly accused, kung daw po tayo ay ganitong dumaranas na akusan din po tayo ng hindi tama, your natural reaction will be last out in the best to give a detailed defense of every move, di ba? Ganun nga, ang ating unang kaagad naiisip, lalo na pag tayo nung wala pa sa ating Panginoon Jesus, sa ating Panginoon, wala pang Kristo sa ating puso, ay ang tayo ay maghiganti. Ano po, di ba? Ito'y attitude ng mga taong wala relasyon sa ating Panginoon. But, sabi nga po, dapat tayo po ang gawin po natin bilang mananampalataya, anak na ating Panginoon pag dumarating sa atin, yung ganitong panahon na parang pa tayo po ay tunay na kung saan ay pinaparatangan tayo ng hindi natin nagagawa, tayo inaapi, ano po ang dapat natin gawin? Sabi nga po dito, instead, ask God to fight the battle, di ba? Tulungan natin, humingi tayo sa ating Panginoon na siya yung makipagdigma para sa ating kaso. Ano po? Di ba? Sa maraming pagkababasa natin ng madalang kasulatan, yung Wall of Jericho, walang ginawa. Sila Josue, kundi umikot ng 7 araw at yung 7 araw ay sila umikot at sumigaw lang sila, nagpuri sa Panginoon. At sa 7 araw ay sila nga po, andun nga po na wala silang ginawa, hindi umikot ng 7 beses at tapos sumigaw lang sila na pumagsak na yung Wall of Jericho. So, ganoon ang ating Panginoon. Ang Diyos po, sabi nga po, ask God to fight the battle for you. He will clear your name in the eyes of those who really matter. Mismo ang Diyos po ang magpapakita. Siya po ang magpatanggol sa ating mga kaaway. For several times, naranasan ko po yun. Tahimik lang ako. Pag alam ko na kung sa'yo may nag-aakusa sa akin. At binibigyan naman ng Panginoon ng time na kung saan ay may paliwanag ko. Halimbawa, kung ano yung kanilang kung sa'yo akaso nila o anong hindi naman ako nagpag-away na kung saan ay talaga tahimik lang pag ikaw inaakusahan. Ano po? At pag yung gano'n, mayroon parang pilig natin, inaakusahan tayo, may gumagawa ng ano. Sabi lagi natin si God, Lord, ikaw nga po tagapagtanggol ko, lakasan mo ang loob ko, ikaw nga po yung mag-revenge sa akin, di ba? Kung alam natin na tama tayo, at alam natin na kung sa'yo malinis ang puso natin. Pero kung tayo marumang kaisipan, malami ang ating hindi tama ang ating paninindigan, mga kapatid, repent muna tayo. Kasi yun ang magtabi nga po sa Isaiah din, na ang sala mo nagiging dahilan kaya yung panalangin mo ay hindi natutugunan. Kaya nga po kailangan bago tayo humingi sa ating Panginoon, malinis yung puso natin, wala tayong sala sa ating kapwa at kung tayo nagkamali, repent. Yun lang po ang gamot doon. Ano po? At ang sino man humihingi ng patawad sa ating Panginoon, sabi nga po, He is just God. Diba? 1 John 1:9, na kung sa'yo naamin natin ang ating pagkukulang, andyan ang ating Panginoon para magpatawad. Ano po? Lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Ayan. Kaya nga po, baka kaya pag minsan nilitugon ng ating panalangin, ay pasaliksik muna yung ating puso at isipan. Ano po? And then, sabi nga po dito, He will clear your name in the eyes of those who really matter. Lilinisin niya ang ating pangalan sa harapan ng taong umaakaso sa atin. At yun po, ay ang Diyos ang mag-i-intervene, ipare-realize, pauunawa ng ating Panginoon doon sa umaakaso sa atin na mali ang iyong akusa sa iyo, sa anak kong ito. Mali yung akusawang mo sa iyong kapwa. Ano po? So, dito po yung pagpapakita sa ating pong pag-aaral. Ano po? Na kung saan
sa kabuuan po nito na kung saan ay Act chapter 25 sa panahon na si Haring David ay inaakusahan ng maling akusa. Andun nga po na nakita dito na tanging siya nagtiwala sa ating Panginoon. Hindi siya nag-rebel sa umaasok sa kanya, hindi siya nagigante, bagos ipinagkatiwala niya lahat sa ating Panginoon ang kanyang mga hinaing at andun nga po, sabi nga po dito, our God will fight our battle. Siya yung makikipagdigma sa ating pong sarili. Ano po, ang sa atin lang po, patuloy na tayo ay nakaangkla sa Kanya, malinis ang puso natin, kung sa pagkakataon na tayo may nagawang pagkukulang, pagkakamali, repent ng buong puso, huwag naman ulitin ang pagkakasalang yun. At andun nga po, na patuloy po tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. Gaya nga po ng ganito na kung saan ay ginawa ni Haring David na kung sa aklat ito na ang chapter 34 na nalangin siya para sa tulang ng ating Panginoon po sa mga na kung saan ay umaakusa sa kanya. Ano po, na kung saan umaakusa sa kanya na wala namang kadahidahilan. At yun nga po sa mga, sabi nga po, pagpapakita sa atin kung ang ating mga kaaway ay na kung saan ay na gumaano sa atin bilang isang tao kung saan ikabila ng ating paggawa ng kabutihan sa kanila at wala kang unknown, very unknown, wala kang alam, wala kang idea, bakit galit sila, bakit sila ginagawa sa iyo, pero sabi nga po, ang ating kung tagapagtanggol ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi po tayo kikilos ng anuman, kundi si Lord na lamang ating dadalangin. Lord, bahala ka po sa taong itong umaapi sa akin. Bahala ka po sa taong ito na umaapaso sa akin. Ikaw po, pinibigay ko po sa iyo. Ganun po naging attitude ni David, di po baga? Na kung sa ito'y halimbawang itinuturing po sa atin sa araw na ito. Kung meron po man dito sa atin sa loob ng platform na ito na kung saan nakakaranas ng ganitong mga bagay. Kapatid, kung pumatinag ang ating pananampalataya, bigay natin sa ating Panginoon ng buong lubusan at kung meron tayong pagkukulang, we must repent. Para sa gayon, yung ating mga hinihingi, sinasamo, dinadalangin at patuloy na ay hinihimok sa ating Panginoon ay walang maging hadlang. Dahil ang Diyos po naman natin ay full of grace, full of mercy, and full of love. Ano? Puno-puno ng habag, puno-puno ng grasya, at alam natin na ang Diyos ay minamahal tayo ng buong buo. Ano po? Kaya nga po yun, tayo nga po ay mahal ng ating Panginoon. Dahil kung hindi yun, hindi niya ibibigay ating Panginoon. John 3:16, ano po? Hindi niya ibibigay ating Panginoon para sa atin. Hindi niya kung saan ay, dahil mahal niya tayo ating Ama, yung sa din talaga pinangahawakan ko. Lord, di ba mahal mo kami? Kaya yung sa aking pananalangin, ibinabalik ko po kay God, Lord, it is written, di ba sabi mo salita mo, mahal mo kami, di ba sabi ng salita mo, anak mo kami, di ba sabi ng salita mo, ikaw ang punong-puno ng habag at grasya. So ayun, doon po natin maibaak kung saan maihingi natin sa ating Panginoon ang lahat ng bagay. At alam ko, hindi tayo binubuin ng ating Panginoon. Ayun po, purihan pa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, merciful God, thank you for your words that we have been sharing with us, Panginoon. Salamat sa mga salitang ito na ay pagnilaya sa aklat po ng mga awit, chapter 35, Panginoon, at salamat sa mga kapatid ko na kung saan ay ikaw po ang Diyos na kung saan ay mangusap, patuloy na magpalalim, magpalawak, at nawa nga po ito po ay patuloy naming malakaran kalugdan ng salita mo ito sa bawat buhay po namin, O God. Salamat, O God. Salamat sa iyong pagsama, Holy Spirit, at patuloy namin dinadalangin yung direction mo, yung empowerment mo, Holy Spirit, sa bawat isa sa amin, at tahakin po namin na mapayapa ang buong maghapon na kasama ka, O God. You are God of grace is always upon us, O God. You are God of love na kasama po namin. Kaya po sa tatahangin pa po namin maghapon, ikaw po ang sumama at sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa, sa inumang oras naroon sila, sila man din po iabutin ang iyong hapag at kalinga. Patuloy nga po samahan mo sila, gabayan mo po sila at patuloy ng kapayapaan. Ibalot mo po inner peace, inner joy, inner strength. Ang aking dalangin sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa at patuloy na dalangin ko po, Ama. Ingatan mo po sila sa kanilang mga employer, walang sino man sa kanila, O God, ang makakaranas ng kung saan ay yung discrimination o anumang sakit ng kalooban o pisikal. In Jesus' name, ingatan mo po sila at patuloy na pagpapalain at yung mababait na employer, lalo po silang magkaroon ng passion, pagmamahal sa kanila po, sa amin po mga kababayan na kasama po nila ng mga Pilipino, Panginoon, sa lahat ng bansa. Naroon ang mga OFW, dinadalangin naman sila na sa iyong pag-iingat, proteksyon, patuloy na ingatan mo sila sa iyong malabay na pagpapay, iyong pagpupupin, Panginoon, in Jesus' name. Kaya po salamat sa bawat isang narito sa loob ng platform mo, God. May mga kasakit, kagalingan ng aming patuloy na dalangin, yung mga nagulumihanan, kapayapaan na aming sinasamo, at sa mga tao na kung sa ina
kukulang, ikaw po ang magpo-provide, at ikaw po ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay namin. I-acknowledge po namin. Lord, salamat po. Lahat ng kaluwalhatian, parangal ay tangang sa iyo lamang, Ama. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Yan, thank you po mga kapatid. Tayo po pinagpala ng ating Panginoon ngayong araw. God bless po.